Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito po tayo para sa ating ikatlong araw ng ating pagtitipon sa Liwasang Bonifacio para manawagan na ibaba ang presyo ng langis at ibaba ang VAT. Iyak ang hinayupak na kreriring. Mag-among nakangiwi ang panga dyan sa Palasyo de Polvoron. Nagsiiyakan sa kuminto ni Vice President Inday Sara Duterte, anak ng kamuti. Oh. At bungit, Marcos admin tinawag ng isang batikang abogado na mga inutil. Parang impotent lang din yan, kasama lang din, pareho lang. Rally dyan sa Liwasang Bonifacio na pinangunahan ng Congressman Leandro Libeste, dinagsa. Ano nga ba ang kanilang ipinaglalaban? Abaho, alamin po natin maya-maya mga kababayan ko. Alam niyo po itong Palasyo de Polvoron na spokesperson na si Auntie Clara Pinong-Pino ay talagang siya po ang pasimuno ng mga fake news sa ating bansa. Na kung meron man dapat managot at kasuhan, una na po dyan si Claire Castro, ang aso ni Bungit. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Bisdang Historiador, pangalawang YouTube channel ko po, pa-subscribe din po. Alam niyo po mga kababayan ko, itong crisis sa ating ekonomiya, crisis sa langis, hindi na po alam ng gobyernong Marcos kung paano po ito solusyonan at kung paano po ito maibsan ang kahirapan ng taong bayan at kung ano-ano na po ang kanilang mga nasa isip ng mga pautot. Pero at the end of the day, ang bottom line nito ay ang inisip nila kung paano mapuno ang kanilang mga bulsa ng mali-malitang pera. O ito mga kababayan ko, uunahin po muna natin yung iyaking si Claire Castro. Tinanong po kasi si Vice President Inday Sara kagabi, di ba ho? Na patungkol sa kalusugan ni Bangag. At ang sagot kasi ni Vice President Inday Sara, good luck. Good luck, bad head, St. Peter. At diba, nag-abanta pa ho sila sa lahat ng mga social media influencer, lalo na po mga political vlogger, na di umano, yung mga nagpapakalat ng mali-maling balita ay kakasuhan ni Kalbong Boplax, Dave Gomez, anak ng kamuting mga iyakin. Pareho talaga sila. At natanong po ngayong araw, itong si Santa Clara Impacta, ang lumalabas sa bibig ay puro basura. Diba sabi ni Vice President Inday Sara, yung mga lumalabas sa bibig ni Claire Castro ay mga basura. Pero ito po, natanong po siya sa kung ano ang kanyang opinion sa sinabi ni Vice President Inday Sara. Maigsing komento na good luck, bad luck. Inggan po natin ang pagkabuwisit niya. And dun po sa naging reaction naman ni Bibi Sara kahapon sa President's health condition at sinabi niya ay isang answer lang, good luck. Ano po naman ang masasabi? Isang sagot, pero makikita nyo sa body language kung ano ang ibig sabihin. Nung tinanong ito, na masasabi nating irresponsible, isang irresponsableng tanong. Dahil walang pinanghugutan, walang batayan. Itinanong sa kanya, ano masasabi patungkol sa di umanong lumalalang kalusugan ng Pangulo. Doon pa lang sa word na lumalalang kalusugan, alam natin na walang basihan. Pero itinanong pa rin sa kanya. Kaya ang nakuha rin natin sa Vice Presidente ay isang irresponsableng sagot. Good luck. With a smile. At lahat ng sa paligid niya ay nagtatawanan. Ano ba dapat yung sagot? Inday, gusto mo? Bad luck? Puntay ina, no? Kung ano na lang, kung lahat na lang ng sagot ni Inday Sara, binibigyan niya ng kahulugan, no? Eh kung yung sagot ni Inday Sara, bad luck mo, anong okay yun pag bad luck? Pag good luck, hindi okay. Ang tanga naman ito. Sabi nga ni Inday Sara, good luck sa kanyang kalusugan, eh, hindi bad luck. O ngayon sinisisi niya yung nagtanong. Eh sino ba nagtanong? Mainstream media man yung Day? News 5, alam ko na, di ba napag-usapan din natin kagabi, ang tanong na, ano ang komento, masasabi ni Vice President Inday Sara tungkol sa napabalitang malalang kalusugan di umano ni Bungit. Di good luck. Singhot pa more. Tapos galit ka na galit ngayon. Ano bang talagang dapat isagot Inday? No comment na lang. Yung body language daw kasi ni Inday, siyempre si Inday nagulat din. Hanggang si Inday nagulat eh. Kasi St. Peter daw, St. Luke's ang mag-aagawan eh. Sige nga, tuloy oh. Isang Pilipino, hindi natin gawin ang mangutya, pagtawanan, ang sino mang may sakit. Lalong-lalo na kung ito'y ginagawa lamang. So, aminado kang may sakit. Akala ko ba okay ang kalusugan? Huwag daw nating pagtawanan pag yung isang tao ay may sakit. So, inamin mo na may sakit si Bangag. Nadudulas lang talaga sila sa kanilang mga bibig na piranha. O sa kanya na nanggaling ha? Tinagtawanan ba si Bungit? Ginagawang sakit para masira ang Pangulo. Ang sabi nga nila, an idle mind is the playground. Or rather, an idle mind is devil's playground. So makikita natin, tumawa, is that a last laugh mentality? Or mockery of misery? Hindi ba dapat ang isang tao kapag may sakit, mas binibigyan natin ng atensyon at binibigyan natin ng dasal para mas maging maigi ang kalusugan? Hindi mo tatawanan at parang ikaw pa ay sarcastic sa iyong mga kasagutan. Iba na yun ngayon, ang Santa Clara, Impactita. May iba na po ngayon, sabi kasi ni Cara David, wish ko sana mamatay ng mga kurakot. Ipagdasal ka kung ikaw ay matino ang ginawa mo, nang buhay ka pa.
Nang maayos pa kalusugan mo, kung maayos lang ginawa mo, nung hindi ka pa baldado, wala ka pang diverticulitis, kamalas mo. Ang amo mo ay para sa maraming Pilipino, ay isa po itong sumpa. No? Sumpa sa bansang ito na ang naranasan ng taong bayan sa buong mundo ay kahirapan. Sumpa po ang mga Marcos. Pero kung matino lang itong si Bongbong Marcos, siguro ang mga Pilipino ay magdadasal, sana po umayos ang kanyang kalusugan. Dahil matino, kagaya po, bigyan natin ng comparison bago mag-iyakan. Bigyan natin ng comparison si former President Rodrigo Roa Duterte at si Bongbong Marcos. Si Tatay Digong, nung birthday ni Tatay Digong, maraming nag-wish sana ay maayos ang kalusugan niya, sana makauwi na. Sa buong mundo yun, no? Claire Castro, bakit po ganyan ang mga Pilipino, lalo mga OFW kay former President Duterte? Kasi nga maayos siyang pangulo. Ginalingan niyang pagkapangulo niya at dinibdib ang kanyang posisyon at pagserbisyo sa bayan, may magandang legasiya. Kaya ang mga Pilipino, mahal na mahal si Tatay Digong na kunting pagkakasakit lang may ulat, nag-aalala. Kaya nagdadasal kami sana ay maayos ang kalusugan ni Tatay Digong. Pero kay Marcos, Bongbong, ibahin mo. Ano bang legasiya ni Bongbong Marcos ang iiwan sa Pilipino? Di ba, puro mga ghost projects, puro mga kurakot, mali-malita, pangungurakot. Bagsak na ekonomiya, yun yung legasiya ang iiwan niya. Kaya huwag kang mag-expect na ang mga Pilipino ay magdasal sa kanya na maayos ang kalagayan niya. Normal po yan na expression sa galit ng taong bayan ngayon na kung ano-ano na po ang nangyari na kahirapan sa ating bayan na dinanas ng maraming Pilipino. Normal. Hindi ka po makakarinig na sana maayos ang kalusugan ni Bangag. Meron siguro, may busal ng mga trolls mo dyan sa social media. Ang account, puro Indiano. Ito, na-criticize din kasi si Bongbong Marcos yung patungkol sa Bataan, no? Yung araw ng kagitingan nga kagahapon. Dahil AI, maraming nagsasabi, AI lang po yan. Yung paglabas ni Bungit, no, diyan sa Bataan di umano, hanggang ngayon marami parang spekulasyon. Mga edited, mga old videos ang itong sagot ni Santa Clarang Demonyeta. Si Calvo pa rin ang nagtanong. Ito, pakinggan natin. Alam naman ng mainstream media ang katotohanan. So tayo, yung mga matitino na taga-mainstream media, yung mga matitino na nasa social media, kayo na po ang magpatunay kung ang nakikita nila na ginagampanan na event o pinupuntahan na Pangulo na event ay AI lamang o totoo. AI so nga, kayo po ang maaaring makatulong din sa amin dahil on our part, on the part of the government, ginagampanan lamang po ng Pangulo ang kanyang obligasyon para sa taong bayan at para sa bayang ito. Kung mayroong mga naninira, alam naman natin kung saan parte ito nang gagaling. At suportahan natin mismo ang gobyerno at labanan natin ang fake news. Oo, labanan natin ang fake news. Ikaw, ikulong ka. Naninira? Sinong sinisira? Si Bongbong? Matagal nang sira yan. Alam mo, Claire Castro, parang ngayon ka lang ipinanganak. Ang mga Marcoses, matagal ng mga sira. No? Wala nang ano yan. Wala nang sisirain yan. Sirang-sira na nga ho eh. Lalong nasira pa dahil si Bongbong Marcos, walang kwentang pagkapangulo. Hindi niya inayos yung kanyang tungkulin sa Pilipino bilang leader ng ating bansa. Hinayaan niya mangurakot yung kanyang mga kalyado. Nakisawsaw pa siya sa paglilima sa kaban ng bayan. May asawa pa siya, budlat din ang mata. Meron pa siyang anak, lalo ng budlat ang mata. Anong direksyon? Maglima sa kaban ng bayan. May pinsan pa siyang tambaluslos. Anong direksyon? Maglima sa kaban ng bayan. Meron pa siyang mga lipuri sa kongreso. Anong direksyon? Maglima sa kaban ng bayan. Anak ng kagwang. Sabi nga ni Cara David, sana mamatay ng mga kurakot. Tulungan natin ang gobyerno. Pero kayo, tinulungan ba ninyo ang gobyerno? Hindi. Nagpakasarap kayo at hinayaan po ninyo bumagsak ang Pilipinas na hindi na po ito makabangon pa. Kaya kung may malasakit kayo, maganda, payuhan mo si Bangag, mag-resign ka na lang. Umiyak, no? Iyakin ang mga hinayupak ko. Ito pa, lalo pa ho ito. Tinawag naman pong inutil ng isang batikang abogado di Campanilla ang gobyernong Marcos dahil wala umanong matinong programa na ginawa ho sa bayang ito sa panahon ng crisis sa ekonomiya. Pagtaas ng presyo ng langis, mga bilihan nagsitaasan na, lahat na nagsitaasan na. Pandak na lang yung hindi tumaas. Yan po ang naranasan natin. Pakinggan po natin ho ito, deserve. Deserve ninyo na tawagin kayong mga inutil. Narito, pakinggan natin yung pagiging banat ni Atty. Salpanil. Kayo ba, Atty. Sal, nakukulangan kayo sa mga efforts na ginagawa ng gobyerno? I mean, susolusyonan lang ba natin kapag nakaharap na tayo sa problema, hindi yung long-term solution talaga yung ginagawa natin? Gaya na sinabi ko, dapat nga, nagkaroon sila ng preparasyon. In-anticipate na nila. Kasi alam na nga nila na nagkakagulo doon. 5 taon na yan may gulo dyan sa lugar na yan. Sa Russia, sa Israel, sa Iraq. Lahat na yan. Alam na natin sasabog at sasabog yan. Kaya alam naman natin na pag sumabog yan, sigurado may problema tayo sa pag-angkat ng Langis. oil. Hindi natin ginawa Wala nga naging inutil nga ang gobyerno. Kaya nakakandara pa. They're tripping over one another to solve the problem when they could have done it much, much earlier. Tama ka dyan, Atty. Salpanilo. Maganda yung salita mo. Naging inutil ang gobyernong Bangag. Paano hindi magiging inutil? Hindi na maayos yung pag-iisip. Puro pulburo na lang yung iniisip. Walang magandang programa, walang magandang plano. Paano maibsan ang kahirapan? As in, inutil. Ang pagtaas ng presyo ng langis, hindi mapigilan. As in, inutil. Speaking of inutil, ayan, mga Pilipino nakaranas na naman ng hindi kaaya-ayang
karanasan sa transportasyon. O ito na naman, sa Commonwealth, akala ko ba may libreng sakay kayong mga animal kayo? Pero bakit ganito po ang nakikita natin sa Commonwealth? Kanina ho ito. Tingnan nyo naman po yung mga tao. Nandyan na naman sa kalsada, linya na naman sila. Nag-abang ng mga sasakyan, nag-alay lakad na naman sila. Ito yung legit na inutil. Hindi na po alam ng taong bayan kung ano ba, saan sila lulugar. Hanggang ngayon, wala silang malinaw na programa. Kaya inutil talaga. Tama ka, Atty. Sal Panilo. Mantakin mo ha. Sabi, may libreng sakay. Nasa na yung yung service contracting program ninyo? Hindi pa ba epektibo? Depektibo pa ba? Dapat ipinatupad na ninyo kasi araw-araw nakaranas ang mga Pilipino ng kahirapan pagdating sa transportasyon. Sino pa ba ang mamasada? Diyan, sa kalsada ngayon, mahal ang presyo ng langis. Mga TNVS driver, reklamo na. Lalo na yung mga nag-grab, mga in-drive, lahat na reklamo na sila. Lahat na lang daw, yung kanilang kinikita napupunta na sa langis. Anong maiuwi? Sa kanilang mahal sa buhay? Anong i-boundary nila? Sa namin na maniho nilang sasakyan? Wala. Kaya sino ba ang mamamasada pa? Pwede mas maganda sa bahay na lang, maganap na lang ibang pagkakitaan, hindi ka pa mapagod at hindi ka pa malugi. Kaya nga, inutil, isa pang inutil. O ito, mas malala pa talaga kay Panot itong si Bangag. O, alam nyo saan yan? MRT po yan, MRT3 Ayala Station. Sa panahon ni Digong, hindi natin naranasan ito eh. O, nagko-commute naman ako, nag-MRT, pero ito talaga. Bakit dumami po ang pasahero sa MRT? Dahil nga, wala nang masakyan mga jeepney. Tingnan mo mga bus, wala na rin nagpamasada. Ayan, sobrang inutil ng gobyerno. Oh, ito na yung sinasabi natin. Tingnan mo wala na, tulakan, unahan, ipitan, sa makauna, makapasok, MRT po yan. MRT3, Ayala Station. So ito legit na inutil. Anong solusyon ni Bangag dito? Kawawa yung mga nagtatrabaho ng minimum. MRT na lang ang masa dahil mura. Pagdating sa baba, mahal ang pamasahe. At kung meron mga pamasahe ang mga ito, wala rin naman masakyan. Walang jeepney, walang bus. Pag mag-grab naman, napakamahal. Kaya ang mga tao ngayon, stuck. Puta, may naipit din pa yata. O, tinulak, pinabuksan mo. Grabe, nakatakot to. Buti na lang, walang stampede dito. Tingnan mo. Buti walang stampede. Ito na po yung mukha ng gobyernong inutil. O, kaya pa ba? Mga ordinaryong Pilipino. Anak ng kagwang. Ginawa tayong kawawa dito. Tingnan mo. O, ayan na. Bungbong pa mga Bangag. Paano hindi magiging inutil ang gobyerno? Paano hindi natin maranasan ang kahirapan? Ano ba nasa isip nila? Inday Sara. Inday Sara, ma-impeach. Ma-impeach Inday Sara. Kaya mga inutil. Ito, pakinggan natin yung isang eksperto. Galit na galit. Imbis di ang iisipin ay ang paano masolusyonan ang crisis. Puro sila, Duterte. Pakinggan natin yung kaibigan natin ditong eksperto. Kaugnay pa rin po ng issue ng oil crisis situation, sir, ay ano naman po ang inyong masasabi ngayon dahil nga po sa kabila ng mga nangyayari ngayon sa ating bansa ay parang matupag pa rin ng ating pamahalaan itong pag-impeach kay Vice President Sara Duterte dahil nga ngayon ay ang issue ay nagkakaroon ng pagdinig or yung parang ongoing yung impeachment proceedings sa House Committee on Justice. Ano po sa tingin niyo, ano pong masasabi ninyo kaugnay po sa issue ito? Dapat bang unahin muna ng gobyerno itong nangyayari sa ating bansa o politika? Ano po ang inyong komento? Yung pang isa, dapat ang ating gobyerno nakatutok sa economic problems natin, hindi puro politiko. Ito, sinimulan nito from the very start yung politics na inaatak lahat ng mga kalaban ng kasalukuyang administrasyon. Lalo ngayon dapat bitawan na muna ito at i-prioritize yung mga problema sa ating bansa gaya ng economic problem dahil dito nga sa pagtaas ng krudo and other economic problems, pagtaas ng bilihin, yung inflation. Dapat yan ang mga tinututukan. Correct. Hindi itong ating House of Representatives ay nakatutok pa rin na impeachment. Isang bagay, dapat hindi ko sinasabing itigil nila dahil ano naman yan, pwede siguro lang ituloy yan, pero bigyan nila ng mas tuon yung mga socio and economic problems natin na napakalaki, lalo na ngayon na baon tayo sa utang. Correct. Ang inflation rate natin napakataas na. And yung buying power, according sa study, ay ang ating pera ay bumaba ng no less than 15%, So, pababa pa yan unexpectedly. So, yun, yung dapat immediately ang action ng gobyerno is yung excise tax tanggalin, Pati yung VAT tanggalin. Ba't sinasabi nila malaking ilang 200 billion plus daw ang mawawala? Actually nga nung pagtaas kumita sila ng doble dahil dumoble yung presyo ng fuel. Yung obviously dumoble rin yung kinikita ng gobyerno. Kahit na 50% lang muna nila, o better yet, talagang tanggalin. Sa ibang bansa, ganun ang ginawa, So ngayon, ayuda pa rin sila nakapokus.
para sa kanila ang tingin ng pamamayan, sila yung iboboto sa susunod. Yun, no? Kaya nga, inotil sir eh. Mantakin mo meron ng state of energy emergency para sa excise tax. Anong ginawa ni Bangag? Inutil talaga. Pinapatulog lang sa lamisa dyan sa Palacio de Polvoron. Napaka-inutil. Speaking pa of inutil, ito, taas ng presyo ng langis. Lalong magpapasan po tayo dito ng problema. Pagkatapos sa langis, kuryente na naman. Anak lang kamuto ito. Inutil pa rin si Bangag. Kung may inaabang ang rollback sa presyo ng petrolyo, may nagbabadya namang taas-sigil sa kuryente. Pero hindi pa raw yung epekto ng sunod-sunod na mega oil price hike. Para sa iba pang detalye live, mula sa Mandaluyong may Express Report si Mobile Journal Amy. At yan sa Amy, magkano raw ba itong taas-sigil sa kuryente? Crude, 53 centavos kada kilowatt hour ang itataas sa singil sa kuryente ngayong Abril ayon sa Manila Electric Company o Meralco. Katumbas yan ng 14 pesos and 35 centavos sa kabuang singil sa kuryente para nga sa mga consumer. Nangangahulugan din na sa kada 200 kilowatt-hour na konsumo sa kuryente, madadagdagan ng 107 pesos ang bayad, 106 pesos para sa konsumo na 160 pesos para sa konsumo na 300 kilowatt-hour, 213 pesos sa 400 kilowatt-hour at 267 pesos para naman sa 500 kilowatt-hour na konsumo. Paglilinaw ng Meralco, hindi pa ganoong kalaki ang pagtaas na ito dahil hindi pa nagre-reflect dito ang epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo dulot ng tensyon sa Middle East. Epekto pa lang daw ito ng pagtaas ng generation charges at paghina ng piso na pumalo sa higit 60 pesos kontra dolyar. Narito ang pahayag ng Meralco. Para ho sa March supply month, yung exchange rate ay tumaas po ng mahigit 3 piso to 60.748 Kaya pa ba? per the dollar. Yung depreciation po ng pera Piso. natin ay nakaapekto sa 99% ng costs ng First Gas Santa Rita at Opo. San Lorenzo gas plants ng First Gas and 44% of the rest of Meralco's power supply agreement. Ruth, pagsapit Anak ng buwan ng ng Mayo, kagwang. dito na raw asahan ang taas presyo sa electric bills dahil sa Middle East crisis. Sa kabila niyan, makatutulong din naman daw ang inilabas na Special Operating Guidelines ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission Balik sa para sa lampara. regulasyon ng biglaang pagtaas sa singil sa kuryente. Narito muli ang paliwanag ng Meralco. Pero yung mga fuel na darating itong April, yun na yung affected ng Middle East conflict at ma-reflect siya sa May generation charge. So right now, we are under an administered pricing methodology and that is intended to mitigate any sharp increase in the generation cost. Gayunpaman, Basta na, kaya pa ba? pinalalahan na rin ng Meralco na walang mangyayaring rotating brownouts, lalo na't wala namang supply deficiency na nakita sa Luzon. Samantala, ngayong Abril na rin ipapatupad ng Meralco ang kanilang Lifeline Rate Subsidy Program para naman sa low-income households kabilang ang miyembro ng 4Ps. May 100% diskwento para sa mga 50 kilowatt-hour o mas mababang konsumo ngayong Abril. Matatapyasan din ng 35% ang households na may konsumo na 51 to 70 kilowatt-hour, habang 20% naman ang bawas sa may 71 to 100 kilowatt-hour consumption. Ruth, wala pa raw tiyak na datos sa kung magkano ang magiging bawas nga sa presyo ng kuryente sa susunod na buwan. Pero ang sigurado daw dyan ay wala raw magiging shortage sa supply ng kuryente sa mga susunod pang buwan. Ruth? Yan po ang Express Report ni Mobile Anak Journal. ng kagwang, kaya pa ba? Lahat na lang ng kainutilan. Lahat ng klase ng kainutilan ay nandyan na sa Bangag Admin. Ako tanong ko lang po sa inyo, kaya nyo pa bang mga Pilipino itong crisis sa ating ekonomiya na si Bangag ay wala pong ginagawa? Puro mga old videos, old photos, pinopost, na hindi naman po nakinabang ang maraming Pilipino dyan, anak kayo ng kagwang. Dapat long-term solution, hindi yung puro ayuda ka lang. Mag-ayuda ka ngayon. Kung ngayong araw din, ubos yung inayuda mo. Alam mo, merong kapangyarihan na itong si Bungit Nirequest niya yung kapangyarihan na yan sa Kongreso na pag-aralan nyo po, bigyan nyo po kami ng emergency power para masuspindi namin yung mga samot-saring mga tax dito sa langis. Para magmura ang bilihin, magmura ang gasolina, magmura ang krudo. Hindi ginawa, kaya ang nangyari, tayo ang napamura. Sarap na murahin ito ng back and forth Yun ang nangyayari ngayon. Binudol na naman ang taong bayan dito. Kasi nga, hindi niya magawang-gawang suspindihin yung excise tax dahil kumikita dyan ang gobyerno, kumikita yung mga oligarko. Hindi lang times 2, hindi lang times 3, kundi anak ng kagwang, sobra-sobra pa yung kanilang nakulimbat dito. Sa simula na pagtaas ng presyo ng langis na wala naman dapat irarason na magtaas tayo kasi panay sabi po ang Department of Energy na enough ang supply ng langis, pero bakit nagtataas tayo ng presyo ng langis at hindi nyo mapigilan itong mga animal, mga dambuhalang mga oligarko na to, mga oil companies na stop muna kayo sa pagtataas kasi pag nagtaas kayo mahirapan ang taong bayan. Kayo ang magsakripisyo, hindi ang taong bayan. Kumita naman kayo ng triple-triple Isipin mo from 60 to 70 ang presyo ng krudo. Ngayon magkano na ba? 170. So na-triple na. Na-triple na yung presyo ng krudo. Ang gasolina, ganun half. Kunti na rin din, ganun na rin. Halos matriple na rin ang presyuhan ng krudo at gasolina. Ngayon, kaya nga ngayon nagkaroon ng rally dyan sa Liwasang Bonifacio sa pangunguna
pumunta talaga dito si Leandro Leveste na taga Cavite. Ang ipinaglalaban ni Leandro Leveste, isuspindi na ang VAT at ang excise tax. Ikaso, nakatulog lang si Bangag dyan sa Palacio de Polvoron. Kaya tama po itong ipinaglalaban ng mga nagrally dyan sa Liwasang Bonifacio na dinagsaho ng mga, ewan ko sino ito, mga kaliwa ho ito, pero nandun si Leandro Leveste, halo-halo yata ho ito. Marami yatang nagsipuntan, I think may mga DDIs to eh. Pakinggan po natin ang kaganapan kanina dyan sa Liwasang Bonifacio. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito po tayo para sa ating ikatlong araw ng ating pagtitipon sa Liwasang Bonifacio Credits na pala to. para manawagan na ibaba ang presyo ng langis at ibaba ang VAT. Welcome po ang lahat na makisa sa ating mga kababayan mula sa Batangas at umaasa po ako na diringgin ng ating gobyerno ang ating lumalakas na panawagan para ibaba ang presyo ng langis at ibaba ang VAT. Intindihin Leandro. So mukhang hindi komunista ito. Presyo ng gasolina. Hindi na ako marunong magdugtong. Maraming salamat po. Magandang umaga muli. Ang binabati ko kayo sa katapangan at pagkamakabayang yung pinakikita nyo sa araw na ito. Salamat po. Mga komunista ba yan? Ang mga Batanggenyo po ay talaga naman pong nagsasakripisyo sa init. Dahil para lamang may parating sa mamamayan ng Kamaynilaan. Mukhang hindi mga komunista kasi wala yung mga logo ng Gabriela, Makabayad, Akbayad, Ak-Itcher, Party List, at Kabayatan. Ang Kabataan, wala, di ba? Wala rin eh. Merong kulay pero walang logo eh. Mukhang mga ordinaryong Pilipino nga ho ito, mga Batanggenyo. Correct. Ay, okay. Mga Batanggenyo talaga ho ito. So wala yung tropa ni Castro dito tuloy oh. Salamat po sa inyong napakainit at napakasigla na pagtanggap sa ating lahat. Napakaganda kong tingnan kung ganito palagi ang pwede maglaban ang malawak na mamamayan. Hindi po kaya ng ating congressman na kung laban sa loob ng plenaryo na ipaglalaban ang ating karapatan. Mas nanaisin at mas maganda tayo kita at maramdaman. Kung malawak na mamamayan pupunta sa lansangan upang ipagsigawan at ipasura ang mga laban na makakatulong para sa ating mga mamamayan. Salamat po kay Congressman. Isang napakabuting tao, isang napakahusay na leader sa unang distrito. Sa buhay na una at tumayo para sa karapatan ng lahat ng mamamayan. Naniniwala po tayo na sa pamamagitan ng unang distrito ay matatawagan natin ang buong nasyonal na level ng pagkipaglaban para ibasura ang bag na ito. Sa inyo pong lahat, alam natin at ramdam natin kung gaano kahirap ang nararanasan natin. Habang ang mga magnanakaw at ang mga tambuhalang politiko na nasa gobyerno ay nagpapakasasa sa pulis na pinapatyo ang ating mga kawan, tayo ngayon ay nagpapakahirap at nagpapainit dito sa lansangan para ipagsigawan ang ating karapatan ng bandang huttulo ay sila din ang may ginamang. Alam niyo mga kasama, ako may pangingista rin. Ramdam din natin ang hirap na natatanasan ng lahat ng ating mga hanay sektor. Lahat ng toda, lahat ng samahan na narito ngayon, ng sectoral group na narito, ramdam ang hirap at masakit dahil sa taas ng langis. Alam niyo ho, ang ating mga kasama politiko na ngayon ay nakaupo sa gobyerno, pagpupunta sa gasolinahan, pagpupuntang ng tangke, walang mayroon pera dahil ang kanilang pagkuhalin ay piyo galing sa buwis ng mamamayan. Alam niyo, kapag sila nagkagasolina, puntang ang mga tangke, pero ang magbabayad ay ang isang mahirap na mamamayan na kagaya natin. Napakasaritong isipin na patuloy tayong pinagsasamantalahan at pinahihirapan ng ating mga kasama na dapat sana sila magtatanggol sa ating karapatan. Kaya salamat po kay Congressman Leandro Ligang Calibiste sapagkat siya ang isa sa namuna para maglaban ang karapatan ng ating mga mamamayan. Sana po wag po tayong susuko. Sana po wag po tayong manghihina. Ang laban ay umpisa pa lamang. Tatapusin natin at sasamahan ng ating mga congressman hanggang tayo po ay magtagumpay. Karapatan ng mamamayan! Ipaglaban! Galing na mga Batanggenyo ah. Nakala ko mga komunista kasi ganun ang sigawan eh. Tuloy natin, Leandro Leveste, mabuhay ka. Talaga naman, gabang, masidlang masalig na na sa init ng araw ang panawagan ng mga kabayang Batanggenyo. Itaas. At ngayon naman po ang ating tagapagsalita mula po sa Barangay Wawa. Si Benjamin Andal, inaanyahan po kayo sir dito para magbigay po ng inyong mensahe. Benjamin Andal, Yan, palaban. dito po kayo sa unahan para magbigay po ng inyong mensahe ng pakikisa. Wala dyan si Babalo eh. Wala dyan yung mga kaliwa. So hindi ito mga kaliwa. Talagang mga Batanggenyo legit po ito. Yung nagrarally dyan sa Liwasang Bonifacio. Balita ko. Magandang tanghali po sa inyong lahat, sa ating lahat, sa lahat po ng mga nakikinig. Ako po ay isa lang maliit na mga ista na nakaisa para sa ating alutuli, sa ating pinaglalaban, para sa ating mga mahihirap, ibaba ang langit, lahat ng petrolyo. Kami mga maliliit na mga ista ng Barangay Wawa ng Batangas ay nag-isa para sa hangarin. Kawawa naman. Ibaba ang lahat ng tumataas. Sa pangalan ko po
ang matataas, lalong tumataas. At ang mabababa, ay lalong bumababa. Hindi na kaya kamutin daw ang presyo lahat ng bilihin. Kaya tayo mahihirap, ay lupo na. Maraming salamat po, Congressman Leandro Ricardo Alviste. Sa tulong po niya, mga kababayan, tayo lahat ay naririto para iparating sa kanila ang ating hinanahin. Ang ating paghihirap, mga mangingisda, sektor ng mangingisda, sektor ng magsasaka, at sektor ng manggagawa. Lahat na po. Maraming salamat po. Ibaba yung mga mataas. Yan. Para po lagumin ang ating programa mula po kaninang umaga at hanggang sa kasalukuyan. Tinatawagan po natin ang ating tagapagsalita na si Kagimo Hernandez. Isang makauri at mapagpalayong araw sa lahat ng magigiting mula sa unang distrito ng Batangas. Mga kasama, mabuhay kayo sapagkat tinatawag kayo ng pagbabago, tinatawag kayo para isilin ang taong bayan. Ang labang ito ay laban ng taong bayan para wakasan ang pagpapahirap sa ilawan ng Auto Regulation Law at napagtaas ng presyo ng Ba't ibaba, bangag, ibaba rin. Ba't ibaba, bangag, bumaba. Ang tangingot naman kasi. Nag-request ka ng excise tax na dapat daw masuspindi sa pamamagitan ng emergency power. Binigay sa'yo, wala kang ginawa, ang tanga. Kaya okay itong ipinaglalaban ninyo mga tol. Pakinggan natin yung Leandro Lebistig. Ang Pilipinas ay isa sa may pinakamataas na presyo ng langis sa Asia dahil sa mga buwis na pinapataw ng ating gobyerno. Habang ang ibang mga bansa ay nagbibigay ng subsidiya para pababain ang presyo ng langis, ang Pilipinas ay may pinapatong na 12% VAT na lalo pang nagpapamahal sa langis. Napatunayan na rin na limitado ang kapasidad ng gobyerno na magbigay ng ayuda, kaya mas mabuting bawasan na lang ang buwis para direktang makatulong sa tao. Malinaw ang solusyon. Ibaba ang VAT sa 10% para sa lahat ng bilihin o isuspindi ang VAT para sa langis. Kapag gusto ng gobyerno, may paraan tulad ng pagbawas ng gastos at pangongolekta ng mas progresibong buwis. Ipakita natin sa gobyerno na marami tayong sumusuporta dito at hindi tayo titigil hanggat hindi napapababa ang VAT. Galing mo, Leandro Lebiste. Dapat bumakap ka na dito, Kiko Barsaga. Yung mga kongresista na mga bagits. Kailangan po natin ang inyong mga katapangan. Sana sanimpersa kayo, Kiko, Leandro Lebiste at yung isa pang Marcolita. Sama rin Bong Suntay. Kasi ang taong bayan, hirap na dito sa hinayupak na napaka-inutil na gobyerno. May hinayaan lang talaga tumaas ang presyo ng langis. Walang pakialam. Nagayudang buwang. Tapos sila rin naman nakikinabang sa ayuda. Mapupunta kayo sa tamang tao? Benepisyaryo? Malamang hindi. Papilahin na naman yung mga tsuper. Himatayin na naman. Ginagawang patay gutom. Para sabihin, pagdating ng eleksyon, boboto long term. Lahat ng mga Pilipino saan mampanig ng Pilipinas, mampanig ng mundo, nahihirapan. Bakit? Manila lang ba ang tumaas ang presyo ng mga bilihin at langis? Hindi, buong Pilipinas. Pero nasa ng ayuda? Nasa Manila lang. Mantakin mo, nasa Imperial Manila lahat. Nasa NCR. Marami pa kang hindi nabigyan ng ayuda doon sa Luzon, Visayas, Mindanao. Tapos ngayon, nasa Manila na naman. Putang inumin. Kaya, isa lang po ang verdict natin dito kay Bangag. Tama yung sinabi ni Atty. Salpanilo na inotel ang gobyernong Marcos. Ano pa ba? Chick.